Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and thank you for gathering us tonight. We ask you to cover us with the most precious blood of your Son, Jesus Christ. The blood that has been offered for the redemption of mankind is the blood that crushed and defeated the enemy. Cover all our loved ones, our family, and our means of livelihood, and anything that the enemy may do to distract us from our work for you. We thank you, Father, for despite our sinfulness and shortcomings, your overflowing mercy and compassion have brought me to life and be useful to you and the works of your kingdom. Amen. Panginoong Jesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Panginoon, humihingi po kami ng patawad sa aming mga pagkukulang. Sa iyong pangalan, pinatatawad namin ang lahat ng mga nagkasala sa amin. Tinatakwil namin si Satanas at ang lahat ng kanyang mga gawain. Ibinibigay namin sa iyo ang buo naming sarili. O Jesus, inaanyayahan ka namin sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Tinatanggap ka namin bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Pagalingin mo po kami, baguhin mo po kami, at palakasin mo po ang aming katawan, kaluluwa at isipan. Halina, Panginoong Jesus, linisin mo ang buo naming pagkatao at balutin mo kami ng kabanal-banalan mong dugo. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu. Minamahal ka namin, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. O Jesus, ikaw ay aming susundan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Amen. At ngayon naman, mga kapatid, manatili po tayong nakatayo para po sa ating joyful song. Any volunteer po dito sa ating harapan? Ayan, si Janina Faye. Yan. Tayo po ay aawit, magpupuri ilang lang para sa Panginoon. Let us make this song not just to dance, but also to praise God, to declare that God is with us. Hallelujah kailanman. Ayan. Welcome po sa mga nasa G-Meet. Good evening po. Amen. Hallelujah kailanman. Sabay na magpuri tayo ng umindak-inda, sumayaw-sayaw na palagi. Turugin ang sablo, turugin talian ng buto, talian ng buto, huwag kang susuko. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa'yo. Hallelujah, kailanman. Hallelujah, kailanman. Glory to the Lord. Huwag pabayaan, Diablo'y bumanda. Problema'y gumarangin. Problema, surrender kay God. Itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, kailanman. Pupurihin ka. Pupurihin ka ng aming mga awitan. Pupurihin ka. Pupurihin ka ng aming mga palakpakan. Tatas ka namin
Hallelujah! Kailanman! Hallelujah! Kailanman! Huwag pabayaan Diablo'y lumalaban. Problema'y dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah! Kailanman pupurihin ka. Pupurihin ka ng aming kawitan. Pupurihin ka ng aming mga palakpakan. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tatas na namin ang bigay at kakahin. Ang pangalan mo'y Jesus! Ang pangalan mo'y Jesus! Ang pangalan mo ay Panginoon. Ang pangalan mo ay Panginoon. Ang pangalan mo ay Panginoon. Ang pangalan mo. Ang pangalan mo ay Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Amen. God is good. And all the time? Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Inhale, exhale. Thank you, Lord, for the gift of life. Inhale, exhale. Thank you, Lord, for the gift of family. Ngayon, mga kapatid, tayo po ay dadako sa Bible enrollment. At sa ating pong pag-reflect ng Biblia, tayo po ay aawit ng papuri sa Panginoon as we sing, Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your come Lord Jesus, come Lord Jesus and take your place. Thy word. Thy word is a lamp unto thy feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang gabi po. Ang ating butil ng buhay po ay hango po sa ngayong talk po natin ngayong gabi. Mark 1 verse 35. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Mga kapatid, maupo muna po tayo sandali. Ayan po. Magandang gabi po muli. Ayan po. Ito pong, naano lang po ako sa verse po ngayong gabing ito na ibabahagi po mamaya ni Brother John. Kasi po saktong-sakto po. Sino po yung nagsisimba po araw-araw?
Ayan. Kasi po parang connection po siya nung gospel po nung Wednesday and Thursday. Sabi po sa gospel nung Wednesday, ano po ba yung sabi sa Wednesday? Tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesus na magdasal ng Ama namin. Tama po ba? Diba? Yung po yung prayer, yung po yung gospel nung Wednesday. Nakita naman po natin, dito po sinasabi po sa Mark 1 verse 35, na kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay nagdarasal. Di ba po? Kahit ang ating Panginoong Jesus ay nananalangin sa ating Diyos Ama. Kaya po sabi ko, ito yung gusto kong ibahagi. Kung ano yung gospel nung Wednesday and Thursday. Kasi po nung Thursday, persistent in prayer, di ba po? Sabi po yung kumatok at ikaw'y pagbubuksan. Tama po, di ba? Ayun po. Kung tayo po ay tinuruan ng Diyos na magdasal, at kung tayo po ay tinuruan kung paano magdasal at maging persistent sa ating prayer, tayo po ay laging magiging konektado sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Kaya kahit anong pong mangyari sa ating araw-araw na pamumuhay, kung tayo nga po ay nakakonect sa ating Panginoon, ay tayo po ay walang agam-agam, walang takot, dahil alam natin, nakasama po natin ang Diyos. Amen po ba? Katulad po, dito po ngayon sa verse po na ibabahagi po mamaya, na kahit ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos ay nagdadasal, tayo pa po kaya? Di ba po? Kaya po mga kapatid, ayan po ang ating budil ng buhay ngayong gabi, na tayo po ay laging kumonect sa ating Diyos through prayer. Magandang gabi po sa lahat. Hinihiling ko po ang bawat isa sa atin na yumuko at damihin ng presensya. Kausapin natin ng Panginoon. One-on-one tayo ngayong gabi sa Kanya, Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan sa pag-ibig na binigay mo dahil ikaw ang may likha ng langit at lupa. Salamat sa iyo, sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Binigay ang buhay sa aming mga taong makasalanan. Pinupuri ka namin sa lahat ng ginawa mo sa amin. Lord, hindi lahat ng tao nakakakilala sa iyo. Lumalapit sa iyo, pero handa kang tumulong, pakinggan sila, Panginoon. Huwag ka pong magsasawa sa bawat isa sa amin na makinig sa lahat ng mga rants nila, Lord. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan na gawa sa iyong mga mata. Patawad sa panahong kami ay nakakalimot, sa tuwing kami ay masagana sa buhay at maganda ang kalagayan. Kung minsan, nakakalimutan ka namin tumawag sa iyo. Kung minsan, kami ay nagagalit sa iyo, kinekestyon namin ang mga pagsubok na binibigay mo para gawin mo kaming matatag. Ngunit saktulan pa rin ang iyong biyaya. Lord, alam namin ang pag-ibig mo sa amin ay hindi matatawaran. Lahat ng pagsubok na binibigay mo, alam namin, pagsubok mo lang yon, tinapik mo lang kami para may paalala sa amin na ikaw pa rin ang nag-iisang Panginoon, Lord God.
Alam namin hindi kami karapat-dapat na humarap sa iyo. Salamat sa paulit-ulit na pagpapaalala sa amin sa tuwing kami ay nadarapa. Ngayon, sabay-sabay po tayong mamawit ng saktulang biyaya ng Panginoong Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan pinamahirap ang kabanalan ng luwalhati
Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Yan ang salitang lagi namin gustong iparating sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat sa bawat oras na binigay niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin, sa bawat hinga ng bawat isa. Salamat sa problema. Salamat sa pagsubok. Pinapatatag mo kami, Panginoon, palagi. Huwag niyo kaming kakalimutan, Panginoon. At ganun din kami sa iyo, hindi ka namin kalilimutan, Panginoon. Hanggang sa dulo, sa akin ang finish line, Lord God. Salamat. Salamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa muling pagtanggap sa amin, sa kabila ng mga mali naming desisyon, mga makasalanan naming mata. Salamat at napapalayo salamat at hindi niyo kami pinababayaan. Salamat ikay nananatiling nakikinig sa bawat isa sa amin, na kahit anong sama namin, nandyan kayo para yumakap sa amin. Ipaalalang nariyan ka sa bawat oras at panahon. Salamat at kami ay di mo pinababayaan. Salamat sa walang sawang paghihintay mo sa amin. Tunay ngang kaibuti mo, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpakailanman. Tayo umawit at purihin ang ating Panginoon ng ating kaibuting-buti mo. Kaibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magkasama ng hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasama ng hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Ang tuyang Diyos na sa akin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmamahal. Ang iyong kaawa ay magpasawa ng hanggan.
Panginoon, bigyan niyo po ng kalakasan at kagalingan ang lahat ng nakakaranas ngayon ng karamdaman. Nilalapit ko po sa inyo ang mga kapatid na sa pananampalataya na nakakaranas ng depresyon sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Patatagin niyo po sila sa mga panahon na ito. Iparamdam niyo po sa kanila ang iyong kapangyarihan na galing sa banal mong Espiritu. Panginoon, lahat ng may nararamdaman sa katawan, lahat ng yun, physically, emotionally, mentally, Lord, alam kong pagagalingin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. We claim it, Lord God. We claim it. Kayo ang nag-iisang Panginoon. Kayo ang nag-iisa naming kagalingan, Panginoon. Huwag niyo kaming bibitawan. Hindi kami magsasawang magpasalamat. Manampalataya sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami sa bawat oras, sa bawat panahon, sa bawat hinga namin, Panginoon. Wala kang katulad. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang. Sabay-sabay po nating damhin ang presensya ng ating banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this grace, but I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in me, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
We glorify you, Lord. Thank you. Thank you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. O Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, and ever shall be, good, without end. In the Amen! name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Magsiyo po na po tayong lahat. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. God is good. Naramdaman niyo po ba yun? Amen. Thank you, Lord. Nakakatuwa po. Sobrang ako na-bless. Actually po, sobrang pinag-pray natin, palakpan po parang all for the glory of God. Si Sister Rachel po, first time po niya mag-prayer leader. Sobrang blessed na blessed po na siya po yung nag-lead sa atin. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Patuloy mo pong gamitin si Sister Rachel at tayo pong lahat na nandito para paglingkuran at papurihan ng Panginoon. Ngayon naman po mga kapatid, pakibati naman po yung mga nasa tabi na, nasa likod, kawayan natin. Hello, good evening, mapagpala at magandang gabi sa iyo, kapatid. Ayan, kung hindi mo pa kilala, pwede mong kilalanin yan. Okay po? So sige po. Ayun, para po sa buwan ng Oktubre, excited na po ba kayo sa series natin for tonight? Sa series natin for this month, ang title po ay Conquering the Battle Within. So po, medyo nagkakaroon na po kayo ng idea, ano kaya itong Conquering the Battle Within? Parang, very catchy. Kaya po talaga, maraming interesado. Yung, ano kaya yung battle? So hindi ko po siya, ipe-preempt, no? Kasi para po sa top number 1, self-care isn't selfish. So ano po kaya yon? Para po sa talk na ito, ang magbabahagi po ay isa pong in-house speaker. Siya po ay padre de pamilya ng pamilya Esteban. Anak po niya si Ate Amara at si Tres. Ayan. At ang kanya pong may bahay ay si Sis Jess Esteban. At siya po ay isa sa head ng couples ministry natin. At siya rin po ay member ng inner core natin. Let us speaker din po siya ng pre-K na, yung wedding. Ayan. Mag-i-adlib pa raw po muna ako saglit. At, sobrang na-excite po tayo kasi matagal-tagal na din po siya, hindi nakapag-talk na itong nakaraan, Tapos, natibis. Ayan. Ay, hello baby! Ayan po, may bago po tayong music ministry. Yay! Ayan po, siya po, Ate Rose, hintayin, siya daw yung papalit sa'yo. Siya po ang ating next na na head coordinator daw, iintayin muna yung paglaki. Joke lang. So, yun po. Ay, wait lang po. Ayan, brother, sister, welcome. Ngayon ko lang po kayo nakita. Pwede po malaman kung sino po ano po name nyo? Jason. Si Brother Jason po. Palakpakan naman natin si Brother Jason. At kayo naman po si? Sister Preshan Joy. Pwedeng Sister Joy para madali matandaan. Sister Joy? No? Okay po. Ayan, welcome po. Sino po nag-invite? Pumasok lang. Walk in. Welcome po. Welcome po. Brother Jason and Sister Joy. Welcome po. Taga saan po kayo? Taga San Mateo pa. Welcome po kayo every Friday. Sana po hindi po ito yung una at huli natin pagkikita. Every Friday po ito. Kaya lang nag-announce sa October 18, meron po muna tayong Living Rosary. And
ano yung buong simbahan sa Friday. Yung susunod na Friday naman po, meron tayong guest speaker na kung familiar kayo, sabi ko na si Father Jeff Quintela yung mamaya na lang, sobrang, pwede mamaya i-keep in touch po Sige po. Welcome, Brother Jason and Sister Joy. Kaya pa naman po natin mga first time attendee natin. So, welcome po. Ayan. Ayan, sige po. So ngayon po, hindi ko na po papatagalin pa. So, conquering the battle within. Talk number 1, self-care isn't selfish. So, napakilala ko na po siya kanina. Hindi na po natin papatagalin. Let us all welcome, with the love of the Lord, Brother John Esteban. Welcome here, there's a Christian friend. We are glad you're here. We are glad you're here. We are glad that you are. Kami bumabati, kami bumabati, kami bumabati, kami bumabati sa'yo. Sa iyong pagdating, sa iyong pagdating, kami naglalala sa'yo. Welcome, Brother John. Amen. Praise the Lord. Salamat po muli sa pagkakataong makapag-share. Yan. Umpisa ko po tungkol sa kwento. Siyempre, mahilig kayo sa kwento, di ba? So, may isa po kasing sister. So, yung isang sister, ay, hindi po kayo. Sigurado yung po hindi kayo yun, Kasi may isang sister. So, nagkaroon siya ng matinding problema. So, ang nangyari, dahil sa matinding ang problema, nakita ng kapitbahay niya. Sabi ng kapitbahay niya, ay alam mo, may pinupuntahan ako. Sigurado solve ang problema mo. Sabi niya, sige na nga, wala na talaga siyang wala siyang option, talagang kung ano na lang para nang masolve yung problema niya. So, dinala siya sa prayer meeting. So, sa prayer meeting pala ng charismatic daw yung solusyon sa problema niya. So, dinala siya sa prayer meeting, sinama siya ni Sis Isha, kunyari. So, pagdating niya sa prayer meeting, sobrang siyang na-bless. At ang nangyari, yung mga prayer request niya, yung mga problema niya, na-solve. Praise the Lord. So, dahil po doon, lagi na siyang umaattend ng prayer meeting, kasama na lagi ni Sis Isha. So, pagtagal-tagal, napansin ni Sis Isha o nung kapitbahay, ay parang hindi na umaattend ito, ilang linggo na. Pagkatapos maano ng prayer meeting, kaya ginawa niya, pinuntahan niya sa bahay nila. So, kumatok siya, sister, ba't parang ang tagal na, ilang linggo ka nang, ilang biyernes ka nang hindi pupunta sa prayer meeting? Sabi niya, ay, kasi inaasar ni Lord yung prayer request ko, pinigyan ako ng tindahan. Di ba dati, problema ko, wala akong pera. So, pinigyan ako ng pagkakakitaan. So, ngayon, lagi na ako sa tindahan. Sabi, umattend ka naman. Ay, pasensya na, sister, kasi walang tao sa tindahan. Huwag na muna. Ay, ganoon. O sige, so tuloy-tuloy lang sila sa prayer meeting. Maya-maya, after ng ilang panahon na pala ng pagbalik ni Lord, yung second coming ni Lord, alam niyo, di ba? Pagdating ng second coming ni Lord, nasa tindahan siya, nagulat siya yung kapitbahay niya, umaangat na. Di ba alam niyo naman ang kwento ng second coming? Umaangat na, rapture na, umaangat na. Umaangat na sila, nangyari. So ginawa niya, syempre ayaw niyang maiwan. Gusto niya kasama sa Lord, lumabas siya. Gumaganyan siya, sinusubukan niya rin lumipad. Walang nangyayari. So buti na lang si Lord nasa kalagitnaan. Sabi niya, Lord, ba't gusto ko rin lumipad? Gusto ko rin. Sabi ni Lord, sumagot si Lord. Sabi niya, huwag muna, walang tatao sa tindahan. Kaya purihin po ang Panginoon. So dapat wag po tayo absent sa prayer meeting, O tayo po tayo. Panalangin po wala tayo. Wala po nga absent, Sige po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord, maraming salamat sa isang masayang gabi. Maraming salamat sa mga pagkakataon, Lord, na makarinig ng mabuting balita ninyo. Lord, kayo po ang source ng aming lakas. Kayo ang source ng aming kasiyahan. Kayo ang source, Panginoon, ng lahat ng mga answered prayers po namin. Kaya Lord, alam po ninyo yung dala-dala namin sa aming puso. Alam po ninyo, Lord, yung mga natatago naming dalangin, hindi lang para sa aming sarili, kundi kayo sa aming pamilya. Lord, tinataas namin po ito sa inyo. Lord, we pray na nawa po sa pakikinig namin ng iyong mabuting balita, isa-isa nyo rin pong tugunin, Panginoon. Kasabay po nito ang aming pakikinig, Lord, na patuloy po kaming matututo, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Kaya Lord, ngayon pa lang, naangkin namin, Lord, na hindi po kami uuwing may sakit, hindi kami uuwing bigo, bagos kami uuwing magaling, uuwi kaming matagumpay,
uuwi kaming pinagpala at magiging pagpapala rin kami sa aming kapwa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, sige, umupo po tayo. Relax lang po tayo, ha? Ay, praise the Lord. Tayo yung sister maiwan. Praise the Lord. Oo, sigurado susunod na linggo maraming pupunta. Takot lang. O sige, isang kwento pa ulit. Baka kasi, isa pa ulit kwento. Na-inspire. O sige, isa pang kwento mag-inspire sa inyo. Meron po isang lalaki, prominenteng lalaki. Yaman niya. Kaso, malapit na siya mamatay. So, nasa deathbed siya. So, ang hiling niya, bago siya mamatay, tipunin niya yung 4 niyang asawa sa kanyang deathbed at meron siyang hihilingin sa kanila. Hihilingin nila sa kanila na kung pwedeng sumama sa kanya sa kabilang buhay. Sa una, pinuntahan niya sinanong niya isa niyang asawa. Sabi niya, ito yung asawa niya, ito yung lagi niyang pinahalagahan, ito yung lagi niyang iniingatan, ito yung lagi niyang, basta sobrang halaga nito sa kanya. So sabi niya, sweetheart, pwede ba akong samahan sa kabilang buhay? Sabi niya, alam ko, iniingatan mo ako, alam ko, pinahalagahan mo ako, pero pasensya na, hindi kita pwedeng samahan sa kabilang buhay. So nalungkot siya. So punta siya dun sa pangalawang asawa. Sabi niya, honey naman tawag. Honey, pwede mo ba akong samahan sa kabilang buhay? Yung asawa niyang to, ito yung mahal na mahal niya. Ito yung mahal na mahal din siya. Ito yung source ng kanyang joy. Pero nung tinanong niya, honey, pwede mo ba akong samahan sa kabilang buhay? Sabi niya, alam ko, mahal na mahal mo ako. At alam ko, mahal na mahal din kita. At alam ko, ako nagpapasaya sa iyo. Pero, pasensya ka na, hindi rin kita pwedeng samahan sa kabilang buhay. So, nalungkot siya. Lalo siyang nalungkot kasi isa yun sa mga gusto niya. Kasi mahal na mahal siya. Pwede sa pangatlo, sabi niya, darling, pwede mo ba akong samahan sa kabilang buhay? Yung asawa niyang to, ito yung mula umpisa pa, kasama niya na. Ito yung pinagkakagastusan niya, pinag-uukulan niya ng panahon, binubuhos niya lahat para dito. Pero nung tinanong niya, pwede mo ba samahan sa kabilang buhay? Alam ko, ako lagi mo ako kasama. Hindi kita iniwan kailanman. At kailanman, ginastusan mo ako, pero pasensya na, hindi rin kita pwedeng samahan sa kabilang buhay. Gustuhin ko man, talagang hindi pwede. So, nalungkot siya. So, wala siyang source, natira na lang yung original niyang asawa, yung unang-una. Iyang-iya siya dito kasi ang dami niyang pagkukulang dito sa unang niyang asawa. Hindi nga ito binibigyan ng panahon, hindi nga ito pinag-uukulan ng pansin, hindi niya nga ito pinapakain eh. So ang ginawa niya, mami pala kasi, mami, alam ko, niyang-hiya ko sa'yo, marami akong pagkukulang sa'yo, ang dami, hindi kita binigyan ng panahon, hindi kita iningatan, hindi nga kita pinapakain eh. Pero, pwede ba samahan mo sa kabilang buhay? Ito na lang ang aking pag-asa. Aba, laking gulat niya, sabi niya, ako alam ko na wala ka talagang paki sa akin. Hindi mo ako binibigyan ng panahon, hindi mo ako iniingatan, hindi mo ako pinapakain. Pero, yes, sasamahan kita sa kabilang buhay. Amen. Ano po ibig sabihin nito? Wala lang. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung 4 na mahalagang bagay sa tao. Yung una, yung reputasyon. Yan yung iniingatan ng tao, yung pangalan niya. So pinahalaga niya, ayaw niyang madungisan. Pero, hindi rin ito masakasama sa kabilang buhay. Pangalawang asawa, ito yung pamilya natin. Ito yung mahal na mahal din tayo. At sobrang nagpapasaya sa atin, asawa natin. Pero ang totoo, hindi rin ito makakasama sa atin sa kabilang buhay. Ang pangatlo, ito yung pinapakain natin. Ito yung sobrang kasama mo sa umpisa pa. Kasi ito yung katawan mo. So kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo sa lupa, kahit nakasama mo siya muna pinanganak ka, hindi rin ito makakasama sa kabilang buhay. Ano yung pang-4? Spirito. Si Lord. Opo. Amen. Pero yung pang-4 po, ito yung kaluluwa natin. Ito yung hindi natin binibigyan ng panahon. Ito yung hindi natin iniingatan. Ito yung hindi man lang natin pinapakain ng salita ng Diyos. Pero, ito po yung makakasama natin sa habang buhay. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. So, ba't po natin ito sinasabi? Wala lang. Kasi ang sabi po natin about self-care. Sabi nyo nga po, self-care. Self-care. Yan.
So sa atin po, napakadali ng tendency natin na mas unahin yung ibang tao. Siyempre, magulang tayo. Uunahin natin yung anak natin. Uunahin natin yung asawa natin. Gusto natin, yung boss natin, ma-please natin. Gusto natin, mapakain natin yung mga anak natin. Ang gusto natin, lalo na minsan, sobrang people pleaser tayo, yung mga kaibigan natin. Binibigyan natin ng kung ano-ano para lang magustuhan tayo. Kasi sobrang gusto natin magustuhan tayo eh. Pero, ang problema dito, aabot sa panahon na nade-drain tayo. Nauubusan tayo. Don't get me wrong, hindi masama yun. Sobrang kailangan natin magtrabaho, kailangan may pakain tayo sa pamilya natin. Pero, may danger doon na pwedeng maubusan tayo. Ang isa pa, kunyari, sa serve tayo ng serve. Serve tayo ng serve. Mula Lunes hanggang Linggo, serve ka na ng serve. Mula umaga hanggang gabi, serve ka na ng serve. Pagdating ng gabi, ano na nangyari? Galing ni Sister Tess. Actually, next slide pa yun, pero ang galing niya. Mga epekto yun eh. Ayan, nagiging mainitin ka ng ulo. Kasi ang nangyari, naubos ka. Wala kang binigay. Bigay ka ng bigay. Hindi pwedeng output tayo ng output. Mauubos po tayo. Hindi tayo si Superman. Hindi tayo si Darna. So, mauubos talaga po tayo. Kailangan matuto po tayo na tumanggap. Hindi po tayo laging talaga mauubusan po tayo. So kapag, kunyari, sinabi ng kaibigan natin, ay pwede ka ba pumunta dito? So sabihin mo, no, bibigay ko muna yung bato ko kay Ding. Hindi makakasama sa'yo, hindi kita mauuohan. Matuto tayong hindi. Kasi pag inuohan na natin yon, may mga mangyayari po sa atin, malalaman natin po sa susunod. Sige po. Sabihin niyo po muna sa katabi ko, self-care isn't selfish. Self-care is essential. Ayan, sige. Next slide po. Ano ba yung self-care? Sige, isang pindot. Sige, kahit lahat yung po niyan. Si bro. Ayan. So sabi nga, yung galing ko sa Oxford Dictionary, the practice of taking action to preserve or improve one's own health. So ito po yung gawain natin para ma-preserve natin yung kalusugan natin. Hindi pwedeng, ito, kwento ko na lang rin po. Alam niyo yung nangyari kay Jess, di ba? Nagkasakit siya to the point na bumigay yung katawan niya, etc. As we, sa aking pagdinil, o parang pag-observe or pagdinilay ko, isa sa mga naging cause po, kaya bumigay yung lungs niya, humina yung resistensya niya. At kaya humina yung resistensya niya, kasi syempre may dalawang baby, puyat, talaga nagpapadedi pa siya, talagang sobrang it gets all her energy, Siyempre, nanay, don't get me wrong, nanay talagang ibibigay lahat yan sa nanay. Pero, ang nangyari po, hindi namin namalayan, nakakompromiso na pala yung kanyang kalusugan. So, eventually, ayun na nga pong nangyari. The rest is history. Pero, salamat lang sa Panginoon na hindi kami pinabayaan at alam niyo na po yung story. Pero ang point po natin is, hindi po pwedeng sila lang. Dapat ako rin. Sabihin po natin sarili natin, hindi dapat sila lang. Dapat ako rin. Kasi iyon po yung pwedeng mangyari. At mamaya makikita pa po natin. Yan. So, yung pangalawa, sinasabi nga lang na ito yung practice to protect our own well-being. So for example, people pleaser. Akala ko, may tendency ako before, lately lang ako natuto. Before, sobrang people pleaser ako. Ayoko ng conflict. Hanggat maaari, ayoko ng away. So to the office, ayoko mag-away, ayoko to the point na yung naabuso ka na, yung nabubuli, napapahiya, ang mangyayari, masasaktan. So ang mangyayari, pag nasaktan ka, mamaya malalaman natin magiging ano mangyayari? Mauwi ka sa scene. Mauwi sa sungit. Kaya mamaya malalaman natin. Sige, next. Ayan, so ito yung mga misconception sa self-care. Sige. Yung first slide, unang misconception dyan, akala po natin, even yung mga men and women of God, even yung mga men and women of God, for some reason, naniniwala tayo na yung taking care of ourselves ay hindi nagmamatter sa Diyos. Akala lang, yung iba, hindi naman lahat, pero there's a common belief na ang mahalaga lang kay Lord, praise and worship. Ang mahalaga kay Lord, magmahal ako sa kapwa. Ang mahalaga kay Lord, magbigay ako sa kapwa, tumulong ako sa kapwa. Pero nakakalimutan natin, mahalaga rin pala ako kay Lord. So tulong ako ng tulong, mabait ako sa iba, why don't you be good din to yourself?
Diba? Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Next slide po. Yan. So, ang nangyayari po, they have functioned under the belief that they were last on the list to people to care for because yun yung mabuti, yun yung righteous, yun yung godly. Yun yung tinuturo sa atin sa simbahan na maging mabuti ka sa kapwa mo, tumulong ka, huwag kang gumawa ng masama, dapat magbigay ka. Pero ang nangyayari, asa na ang sarili, nasa huli. Tulong serve ka ng serve sa simbahan. Walang masama po doon ha, wala akong sinasabing simbahan. Walang tulong ka ng tulong sa simbahan. Pag uwi mo sa bahay, lalabas ang dragon, mainit ang ulo, asan na yung pagkain ko? Asan na yung ikaw, Junior, dapat na anong nangyari? Kasi pagod na pagod eh. Inubos mo lahat ng, ang init ng ulo mo. Pagdating mo sa bahay, dragon ka. Kasi nga, bigay ka ng bigay eh. Mamaya tuturuan tayo ni Lord kung paano may iwasan mo. Amen po? May natututunan po ba? Amen. So next po. Since, dahil gusto natin na hindi tayo maging selfish, syempre, gusto natin okay tayo kay Lord, okay tayo sa mga tao eh. Ang magaling yung selfless. Ang magaling yung hindi inuuna yung sarili. Yun yung misconception eh. Ang magaling yung pero ang nangyayari, we end up not caring for ourselves. Tama po ba? So hindi masama na unahin yung ibang tao. Ang nagiging problema kapag hindi na natin binibigyan ng panahon yung sarili natin. Kunyari, trabaho, ako, guilty rin ako dyan, trabaho ko ng trabaho buong maghapon. Kasi syempre, kailangan ko magtrabaho para may kakainin yung pamilya ko. Kailangan ko i-please yung boss ko kasi ayoko mapagalitan ako eh. To the point na, out na sa office, nagtatrabaho pa rin ako. Lalo na may pagka-people pleaser. Gusto ko, tingin nila sa akin, magaling ako eh. O magaling ka nga, pagod na pagod ka naman. Ubus na ubus yung panahon mo, ubus na ubus, stress na stress ka. Ano mas gusto mo? Di ba? Mas gusto mo na yung okay lang, yung ginagawa mo yung dapat trabaho na hindi ka naman stress. Kasi, malalaman, sige, next slide po sis. Ito, ano po ba sinasabi ng Bible tungkol sa self-care? Sige, from Matthew chapter 22, verse 36 to 40. Sige lang po bro. Ayan. Alam niyo yung kwento ko, di ba? Actually, nung last week, ito yung gospel. Sabi ng isang tao, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Sabi ni Jesus. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Ganun din yung second. Sabi nga, love your neighbor as yourself. And all the law and prophets hang on these two commandments. Hindi naman sinabi ni Lord na, love your neighbor, period. Or, love your neighbor above yourself. Ganun po yung sa Bible, hindi, di ba? Ang sinabi, in Tagalog, mahalin mo ang iba gaya ng iyong sarili. Wala po dyan sinabi na, mahalin mo ang iba above or first than yourself. Walang sinabi niya na, mahalin mo lang ang sarili mo, period. Ang sinabi po, mahalin mo ang iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin po, hindi lang yung ibang tao ang mamahalin natin. Mamahalin din po natin ang sarili natin. Mamaya po mas maintindihan natin kung bakit siya napaka-importante. Amen? Gising pa po ba? Gusto niyo kwento? Mamaya na. Next po. Ayan. Sabi sa Bible, sa Kawikaan, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen. Alala niyo po yung kwento? Yung kanina, yung sa 4 na asawa. Ito po yun eh. Yung huli, yung kanyang pinaka-importanting at original na asawa, yung kaluluwa niya, hindi niya binibigyan ng panahon. Yung sinasabi niya na puso. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. And more than that, kasi iyan yung makakasama natin sa kabilang buhay. Para po hindi yung pagdating ni Lord, sabihin sa ni Lord na, huwag muna, walang tatao sa tindahan. Huwag muna, mag-alaga muna ng bata. Huwag muna, ano pa ba? Huwag muna, basta kung ano pa mga huwag muna. Ayan. So dapat po, bigyan natin ng, pakainin po natin yung kaluluwa natin. Hindi lang yung pakainin, there's nothing wrong pakainin natin yung katawan natin, pero dapat pakainin din natin yung kaluluwa natin dahil iyan yung bukal ng buhay. Amen? Okay, sige, next po tayo. Yes, ito na.
ito na yung mangyayari kapag hindi po tayo nag-practice ng self-care. Ay, isa lang bro, isa lang. Yan. Una, ito yung paborito ng marami. Yan. Anong ginagawa? Anong nangyari? Chismis. Kaya ang galing, alam na alam. Nagmamarites. So, ang nangyari? Kunyari, sa service, sa prayer meeting. Sa prayer meeting naman, ang totoo lang naman, or sa service, ang totoo naman, minsan nasasaktan ka, di ba? Totoo po ba? Sino nasaktan dito? Ba yung iba, hindi. Idol. So, lahat po tayo nasaktan. Lahat po tayo. Nung nasa pamilya, lalo na yung mga malalapit sa atin, nasaktan tayo. Yung sa prayer meeting, nasaktan. O, nangyari, pag nasaktan sa prayer meeting, alam mo, yung siya ni, ang serve eh. Tapos, sinaktan ako eh. Akala mo, sinong mabait. Eh, yun eh. So, anong nangyari? After masaktan, anong ginawa? Saan tumakbo? Kay sister. Hindi tumakbo kay Lord. Kaya ang nangyari, yung hurt niya, doon niya dinala. Ang nangyari, sugat-sugat pa, chinismis niya. Chinismis ng chinismis. O, anong nangyari? Nagkasala. Gusto po kung ba't importante yung self-care? O next, ito pa. Ba't importante? Yan, sa mga lalaki. Pare, iniwan ako ng jowa ko eh. Ayan, nangyari, naglasing. Pare, ano talaga eh, mahal ko siya eh. Ayan, naglasing. Doon napunta sa bisyo. Kasi, hindi pumunta kay Lord, pumunta sa bisyo. Hindi nag-self-care eh. Ang nangyari, napunta sa sinakot, guilty ako dyan. Alam niyo naman yung kwento ko mamaya na. Yan, so, sa third picture, yan. Same lang nung pangalawa. So, syempre, gustong makahon sa buhay eh. Gustong one click, agad eh, yumaman agad eh. Anong ginawa? Imbis na lumapit kay Lord, lumapit sa sugal, tumaya sa loto. Ayan. So, ayan ang mga nangyari. Pang-apat, hindi nag-self-care. Ito na yung sinabi ni Sister Tess na sobrang serve ng serve, ganyan. Sobrang tapos sobrang trabaho ng trabaho. Bago umuwi ng bahay, imbis na dumaan ng sambahan, doon binuhos niya yung stress niya. Yung stress niya sa trabaho, binuhos niya sa asawa niya. Binuhos niya yung anak niya. Kawawang asawa. Kawawang anak. Amen? Pang-apat, nakita natin, sobrang importante ng self-care, no? Marami palang kasalanan ng may iwasan. Marami palang tao ang hindi masasaktan. Marami palang tao na hindi natin, imbis na mamahal natin, nagagawa mo yung sasaktan mo. Kasi, dahil lang pala, loaded yung puso mo eh. Imbis na ipupunta ka kay Lord, doon ka po, unknowingly, marami dyan unknowingly. Yung chismis, unknowingly yan. Gusto mo bang mag-chismis? Gusto mo bang Ayaw mo yan eh. Pero kasi, sugat-sugat ka, nasaktan ka, masyado kang stress loaded, chismis, ang sarap. Ang sarap doon magbuhos ng galit ko doon sa taong yun. Imbis na ibuhos ko yung galit ko kay Lord, imbis na kausapin ko siya, ibubuhos niya sa magchichismisan. Nag-gets na po ba natin pinagmumula ng chismis? Amen po ba? Panglima, sorry po, baka mayroon pong matatamaan dito, excuse me lang po ha. Guess nyo na, yung picture. Nasaktan siya. Kunyari, yung niya ng babae. O kaya, yung may chinismis siya, tinislander siya. Anong ginawa niya? Nag-post sa FB. Sino i-text kong kapitbahay? Ang i-text kong kapitbahay, akala mo na kung sinong Jen. Ang ginawa, lahat ng galit niya, pinost niya sa FB. Anong nangyari? Nalaman ng buong earth ang kanyang istorya. At ang dami pang comment. Ang dami pang sangay-sangay. Ang dami pa. So, pinagmulang ka pa ng kasalanan ng iba. So, imbis na pumunta tayo kay Lord, mamaya malalaman natin yung mga ways kung paano tayo mag-self-care. Imbis na pumunta tayo kay Lord, ang ginawa natin, i-boost galit kay Lord, pinuhos sa social media yung galit. Yung kapitbahay ko, ang lakas magpatugtog ng videoke. Akala mo siya may-ari ng subdivision. Yan. May nakarelate po ba? May ganun kayong kapitbahay? Wala naman. Okay, next. Ito. Ito yung nangyari kay Jess. Yan. So kapag hindi tayo nag-self-care, maaari tayo magkasakit. So hindi pwedeng puro anak, hindi pwedeng puro asawa, hindi pwedeng puro nanay. Hindi pwedeng, kunyari, sobrang nagtrabaho na ako. Tapos, pupunta ako si nanay. Tapos sa gabi, si asawa. Pagdating sa gabi, tutulog na ako. Pagod na ako eh. So hindi ko nabigyan ng panahon yung sarili ko. Hindi man lang ako
I spend ng time with the Lord. Di man lang ako ano gusto kong recreation? Anong recreation mo? Ikaw, hindi ka man lang nakanood ng gusto mong palabas or kung ano mong nakapagpasaya sa'yo. Diba? So, ang nangyari, tulog ka na. At worse, ang nangyari, nagkakasakit po tayo. Kasi hindi po tayo self-care. Amen. Ayan, next po. Ayan, sabi ni Father Rora, nakikita niyo ba sa likod? Kung mahal mo ang iyong pamilya, alagaan mo naman ang sarili mo at huwag lang puro sila. Sabayan mo din ang pag-iingat sa lahat ng iyong gagawin para matagal ka pa nilang makapili. Amen? So dapat hindi lang pinapriority natin yung iba, dapat sarili rin po natin. Grabe ang dami kung pwedeng mangyari sa atin pag hindi tayo nag-self-care. Oh. Maaari kang magumon sa kasalanan, maaari kang makasakit ng kapwa mo, maaari kang mang-chismis, maaari kang mabulyawan mo iba, at pwede ka pang magkasakit, at pwede ka pang mag-run sa Facebook, magiging ka, ano-ano ka. Diba? So, grabe po, napakalaga ng self-care. At, sige, next po. And dahil po napakalaga niya, even si Jesus nag-practice ng self-care. Sige po, sabi po sa Mark chapter 1 verse 35, isa sa mga pinaka-paborito ko, Jesus prays in a solitary place. Madaling araw pa lang, bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao doon at nanalangin siya. So siguro yun, mga madaling araw, alas 3 or somewhat like that. Pero alam niyo ba, alam lang natin itong istorya to eh. Pero alam niyo po yung pangyayari bago yung istorya niyan? Kung ba't siya nagpunta si Jesus dyan? Sige, next slide po. Yung pangyayari bago yun, 35 yun, di ba? Ito yung 29 to 34. Sabi niya, mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus sa kanyang mga alagad. Kasama sina Santiago, Juan, sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilagat ang biyanan ni Simon at agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya, bilisan ko lang ha. Kaya nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at binangon. Noon di gumaling ito at naganda ng pagkain para sa kanila. Sa ano lang yun, nasa umaga pa lang ata. Pagdating ng gabi, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at sinapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga-roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anumang kanilang karamdaman, pinalay sa mga demonyo, at hindi inayaang magsalita ang mga sino man sapagkat alam nila kung sino siya. So bago po nagdasal si Jesus, grabe po pala yung mga bakbakan tinanas niya nung araw na yun. Grabe po pala siya nakipag-anuhan sa mga masasamang spirit. Ang dami niyang pinagaling. At para mas ma-picture out pa po natin kung anong nangyari nung gabi niyan bago siya nag-self-care. Sige, bro, next. Please play po. Sige sis, may sound ata yan. Mahina lang sa umpisa. Wala. Pa-stop muna, bro. Ay, bro, baka yung ano, Naka-full po. sige po, try natin, bro. Meron siyang ano dito sa gilid, bro. Volume. Bro, boss. Ayan, sige. Kasi nandito to. Tatanggalin natin to. Gets ko na po. Wait Tatanggalin lang ko po, to ba? commercial. Tanggalin ko to. Hindi ako ito. Check mo to. Naka-full po. Hindi itong sound speaker. Oo. Kukuha siya ng... Nakaano na. Pwede ko itong tanggalin na. Ikakwento ko na lang po. Ayan. So, Ayan. and ang nangyari po dyan, mas maganda po kung may sounds eh. Pero yan po yung pangyayari. Pag nakita niyo po sa nangyari kanina, yung mga alagad nag-uusap, si Jesus dumating dun sa lugar nila. Pagod na pagod ang Panginoon,
Yan. Yung pala magandang prayer sa gabi, no? Lord, may it be your will that I lie down in peace and I also wake up in peace. Nakita po natin yung pangyayari bago po nagpunta sa... Yung pala yung dahilan, kaya pala si Jesus ay umakyat sa bundok. Kasi sobra po pala siyang pagod na pagod during that time. So even Jesus practice self-care. Eh, tayo pa kaya? Ano tayo? Son of God nga, nagpa-practice ng self-care eh. Tayo pa kaya? Kasi tayo pa kaya na may limitasyon. Yung katawang tao ni Jesus, kailangan ng self-care. So tayo rin, kailangan po tayo ng self-care. Sige sis, next slide. Ayan. So, ano ba yung mga, isa lang po ano ba yung mga pwede natin gawin kapag tayo ay sugatan, kapag tayo ay sobrang stress, kapag tayo ay meron naka-offense sa atin, na imbis na magpunta tayo sa Facebook para mag-post, imbis na i-chismis natin sa kapitbahay, ano ba yung dapat natin gawin? Siyempre, number 1, pupunta tayo kay Lord. Ayan, iyan yung sample. So, actually, nung pandemic, yan yung isa sa mga parang message sa akin ni Lord, eh, parang spending personal time with Him. Lalo na po kapag takot na takot tayo, sobra tayong anxious, the best place is where God is. Amen? So, yun. We learn to spend time with the Lord. Doon natin ibuhos kay Lord lahat ng ano natin. The Lord is so much glad to listen to our sufferings, to our pains, to our struggles. Sobrang gustong-gusto ni Lord pakinggan yan. Minsan kasi, yung iba kasi, hindi ko naman lahat, ang gusto, Lord, thank you, answer prayer ako. Ay, Lord, thank you, wait mo talaga. Lord, thank you, kaya ganyan. Ay, Lord, gusto ko nito, ganito. Pero, ang Diyos pala, gusto niya pala makinig sa mga hinaing natin. Gusto niya makinig sa mga pain natin. Minsan kasi, natatakot tayo na ibigay kay Lord. Kasi magagalit si Lord sa atin. Natatakot tayo, baka magalit siya. Or baka, ma-offend, or baka, hindi natin siya ma-please. Pero, totoo pala, gusto ni Lord yan. Imbis na ibuhos mo sa kapitbahay mo yung mga galit mo, ibuhos mo kay Lord. Lord, kasi yung boss ko ginagawa ko naman lahat ng trabaho ko grabe pa rin pahirap sa akin Lord, ginawa ko naman yung serve ko sa simbahan pero parang ang sungit ni So, Lord, kasi yung asawa ko, hindi ko lang po ano bang meron. Ginagawa ko lahat para mapasaya siya, pero hindi po So, ibuhos natin kay Lord. Ito pa yung mga example. Sige bro. Ayan, ito po bahay po namin. Hindi malaki hindi po yung bahay namin. Ang bahay po namin ito. Kasi nag-picture ako. So nasa bintana po ako niyan. So kapag madalas dyan po ako nagninilay, tumitingin, lalo na nung yung kwarto namin nasa attic, sa mga nakapunta dito. So nasa attic yung kwarto ko, ano po sa amin, bundok. So kitang-kita mo. So dyan ako minsan nagbabasa ng libro, nag-spend time with the Lord, nagdadasal. So, ayan, titingin ako lalo ng pandemic, titingin ako sa mga damuhan, sa mga green. So, doon po nare-refresh ako, nawawala yung mga stress, nawawala yung mga anxiety. Ayan. So, dapat po maganda sa bahay natin, meron tayong spot where we talk to God. Doon natin minimit si Lord sa bahay natin. Meron pong spot. Kasi yun yung bahay natin, madalas nandun tayo Hindi naman tayo araw-araw na sa simbahan, pupunta tayo sa simbahan para magdasal So, dapat meron tayong spot sa bahay natin where we pray. For example, sige sis bro, ayan, so we have a spot in our house na nakakapagdasal tayo, nakakapagbasa ng Bible, nakakapag-spend ng time with the Lord. Napaka-important. At ito sa ating mga Katoliko, napaka-makapangyarihan po ng Adoration Chapel. Yan. Diyan lagi po ako tumatakbo. Lahat po tayo tumatakbo. Lahat kapag stress po tayo, minsan nga kunyari pagod na pagod ka or sobrang kang feel unloved, upo ka lang doon, wala kang sasabihin, tahimik ka lang, titingin ka lang kay Lord, you just feel His presence, you just feel His love, you just allow Him to love you,
you just allow Him to speak to you. Mararamdaman po natin ang Panginoon sa'yo. Kung matututo lang po tayo manahimik, sa adoration, sobra pong naungusap ang Panginoon. Kung matututo lang tayo manahimik, sobra pong yayakapin po tayo ng Panginoon dyan. Nakwento nga po sa inyo before, yung during my time before, sa Ola pa yung lagi kong pinupuntahan. Pupunta ako sa Ola, tambay po ako ng adoration dyan. Kasi laking Santo Niño po ako. Natatambay ako dyan. So, sobrang pagod. Di ako pinubuhos kay Lord, nadala akong Bible. Tapos sabi ko kasi, may nakwento ko sa inyo before na after ko ng adoration, umaga, yung inaano kay Lord, nakatulog ako. Paggising ko, hapon na. Pagkalabas ko, bagsak na yung mga puno. Pagtingin ko sa balita, ay may milenyo pala. So grabe po pala yung bagyo sa labas. Ang ginawa ni Lord, ni-rest po niya ako dun sa loob ng adoration. Isa po yun sa mga unforgettable moment ko po sa adoration chapel. Pero may iba na-stress dun sa, alam niyo po yung milenyo, kung natandaan niyo, saglit lang yan, dumaan lang yan isang araw. Hangin lang siya. Binagsak yung mga puno, billboard, may mga balita pa. Pero hindi ko alam nangyari sa labas. Ako po nandun sa adoration. Nire-rest po ako ni Lord. Amen. Ayan, so, daan na lang po natin mabilis. Okay, yung time po. Ayan, so saan pa tayo nakakuha ng self-care? Dito sa prayer meeting. Ayan. So, kapag tayo ay sobrang pagod, sobrang sugatan, sobrang nasaktan tayo ng ating nakasakit sa atin, punta kay Lord sa prayer meeting. Ang charismatic po ay napakapagmahal. Lahat po welcome. Meron nga po nagtanong sa akin, basta nakalimutan ka ba, sabi nga, ano ba yung mga requirements? Hindi po, pwede bang mando everyday? Pwede bang pupunta kayo hindi? Sabi, opo, wala pong dito, lahat po member agad. Walang membership. Umattend ka, kunyari napadaan ka, member ka na agad. Sobrang welcome po lahat dito. Amen po? Kaya po dito, marami pong hindi umaalis kasi sobrang, ito ako, personal ko, hindi naman ako dito talaga tubo. Sa ICP Charismatic, may mga ibang community. Pero, napangasawa ko. Pero nung boyfriend pa lang, girlfriend pa lang, jowa pa lang, sobrang na-feel ko yung love. Sino ba yun? Una kong nakasama charismatic, nung pumunta kami sa Punta Fuego, ay mga nakatabi ko nun sina Ate Remy. Nakalimutan ko iba pa wala sa Ate Remy. Basta sobrang feel ako, parang matagal na kayo magkakilala, parang hindi ako nahihiya, o baka makapal lang talaga mo. Pero sobrang kasi ang welcoming, di ba? Sobrang ang welcoming ng mga tao, parang hindi ka mahihiya agad. Sobrang welcome ka, wala ditong nire-reject. Kahit ano na pong nagawa niyong kasalanan, wala pong nire-reject dito. Yung po ang maganda sa mga taga-charismatic. Amen po? Hallelujah. Next po. Ayan, kita nyo na. Sino yung mga nandito sa picture? Ayan, si Brother Alex. Ayan. Sina bro. Ayan. So sobrang dito meron tayong CG. Hindi lang tayo dito puro praise the Lord. Hindi lang tayo puro prayer meeting. Meron din tayong CG. Napakalagang elemento where you will pour out your hearts to them. Merong makikinig sa'yo. Merong hindi ka re-reject, hindi ka, huwag ka dito, hindi ka good, hindi ka banal. Walang ganon. So lahat makikinig sa'yo dito. So sobrang lahat po welcome. Amen? O next po, ang pinaka-importante. Yan, syempre, the Holy Eucharist. Wala na pong dapat explain dyan. Yan na po yung rurok ng ating pananampalataya. Diyan po where God will meet us. Amen? Ayan. Pero yung self-care, hindi lang po yung puro sa spiritual. Meron din. Ayan. So yung iba, kunyari, lalo na iba naman, wala pa kay Lord, di ba? Kapag pagod, stress, number one, yan, jogging. Ayan. Jogging, exercise. Ayan, next. Iba, yan, coffee. Ito, mapakinggan ko kay Brother Bo. Si Brother Bo, ang kanyang self-care ay, pupunta lang siya sa coffee shop, magbabasa siya ng libro, yan ang self-care niya. At kahit maghapon daw siya doon, walang okay lang. Yan kanyang self-care. Yan yung way niya of loving himself. Pangatlo, ayan, yung iba, katulad ni na Brother Bong, baka sila, kunyari, pagod na pagod si Brother Bong, magtutugtog lang siya, o si Aldrin, tutugtog lang siya gitara, marerelax na siya, magiging at-rest na siya. O kunyari, may galit siya isang tao, siguro rock and roll naman yung tinutugtog niya. So siguro ganun lang yung self-care. O next po. Ayan, yung iba namang self-care, ang kailangan ng tulog. So kapag pagod po, tulog lang po talaga. Yan, self-care. Ayan, isa rin po sa mga gusto ko rin yan, self-care na tulog. Ayan, so next. Ayan, ito isang paborito ko. Ayan, kasama ko ang asawa ko. Pupunta kami ng Binondo. Ayan. Kapag mag-feeling and love, tara, ayan, nag-aaya na ngayon. May utang na ako dyan ng date sa Binondo. So ayan, so pupunta kami doon, magde-date kami. Ayan, so
nawawala yung stress, nawawala yung pagod. Kasi una kong kasama, una kong kachismisan dito. Ang aking kasama. Sa una kong, you will talk about anything with your wife. Ang sarap po ng may asawa kasi meron kang kasangga, meron kang problemado ka sa trabaho, kasi yung ano po nakakasar yung boss ko, pagawa ng pagawa. Pati trabaho niya ata, pinagawa niya ata tapos yung ano ko sa simbahan, ewan ko ba? Nasasabi mo lahat sa asawa mo, hindi ka nahihiya. Diba? Ang sarap ng ang asawa ko una kong kasi G. Yan. Una kong accountability partner. Support. At pangatlo, sa puri naman ako. Sa sa trabaho, ng pagod. Pero after so marami pong ways. Kanina po nakita natin kung ba't importante ang self-care. Ito lang po yung napakaraming ways kung paano tayo mag-self-care. Sige, next po. Ayan, ito yung mga maling self-care. Guilty ako dito. Isa lang muna ng click, bro. Ayan, so, mangyari sa trabaho, ang dami kong ginawa. Pagod ako So, ang gagawin ko, magpipinging ako sa social media, YouTube, Facebook, etc. Parang unconsciously, nasa isip ko, ay nire-reward ko ang sarili ko sa maghapon kong pagtatrabaho. Pagod ako I-reward ko yung sarili ko sa wala pa nga dyan minsan nag-PlayStation pa ako. So ayan, nagsa-cellphone. So, hindi ko namamalayan, kumaabot na ako ng madaling araw. Lagi kong kinocompess yan kay Lord. Ang nangyari, naapektuhan yung kalusugan ko, kaka-social media ko. I-chismis na rin kita, Beta. So siya din daw dati, ganyan. Inaabot siya ng madaling araw, kaka-social media. Kasi pagod siya maghapon, kakaalaga ng bata, magluluto, mag-aayos ng bahay. Pagdating ng gabi, ay ako naman, sarili ko naman. Buong maghapon, inasikaso mo na yung anak ko Buong maghapon, yung asawa ko pa, pinasaya ko pa sa pinagluto ko Sa gabi, akin na to. This is my moment. Mag-social media ko. Yun nga lang, yung sinabi sa kwento kanina, inaabot ng madaling araw. Nakokompromiso ang kalusugan. Hanggang nagkakasakit. Nakita niyo po yung trend? Nakita niyo po yung domino? Hindi po natin namamalayan na gagawa po natin siya. Si Sister Tess idol to 9 o'clock, punto, tulog to Magaling to Okay, next po. Ayan, yan. Sino guilty dito? Sorry na. Sa kapagpagod, stress eating. So, ano nangyari? Yung mga pagod, dinadala sa pagkain. Dinadala sa rice. Yan. So, ano nangyayari? Yung mga kolesterol, yung ating mga high blood, tumataas. Kasi yung stress, dinadala sa pagkain. Siyempre, i-reward ko sarili ko Napagod ako O kaya, nasaktan ako Dadaanin ko na lang sa kain ko. Kaso may epekto, hindi maganda. Next. Ito parang yung una rin. So, manonood ng TV. Manonood ng wala si Sis Rose, ng mga telenovela. Hanggang madaling araw. Hanggang nangyayari, alas 3 na pala. Naubos ko na yung buong season 1. Yan. So yan, sorry po sa mga So yan. Yung mga wrong self-care. Mga maling self-care po yan. Sige, next po. Ayan, so balik tayo sa ating idol na si Father Rora. Sabi ni Father Rora, tapos na po tayo. Sa bawat pagbibigay, siguraduhin mo rin na hindi mo pinababayaan ang iyong pangangailangan. Magtira ka para sa sarili mo. Dahil hindi mo matutulungan ng iba kung ikaw mismo ay ubus na. Lagi natin naririnig, you cannot give what you don't have. And, next. Ito naman sa mga sosyal, sa English. Enter lang, sis. Enter lang daw. Yeah. So, si Brother Bo, sabi nga, people cannot give what they don't have. Alam na natin yan. If you don't respect yourself, if you don't love yourself, if you don't meet your needs for joy, puro joy na lang ng asawa mo, joy na lang ng anak mo, joy ng nanay mo, joy ng tatay mo, joy ng boss mo, joy ng kasama mo sa simbahan, joy ng katrabaho mo. Ang natira sa'yo, yung joy sa hugasan, yung dishwashing liquid. Walang natira sa'yo yung joy. Binigay mo lahat So, ang mangyayari, how can you go the same for others? So, nabigay mo na lahat. Anong may bibigay mo pa, di ba?
So ang gagawin natin, recharge tayo kay Lord. Punta tayo kay Lord. Self-care, self-care. Kasi sabi niya, the holy saint is a happy saint. So dapat pinapasaya rin natin yung sarili natin. Hindi lang puro iba. Amen? Ano po ba? May natutunan po. Amen? Praise the Lord. Amen. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Ayan. So, konting kwento, last na lang. May time pa ba, sis? Ayan, so, konting kwento. So, ako po, lumaki po ako po yung naging breadwinner sa family namin. Kasi, yung nanay ko noon, kuya ko nagkasakit sa pag-isip. Tapos yung nanay ko nagkasakit, sobrang kakaibang sakit. Nagkaroon siya ng lumalaki yung tiyan niya, may mga, basta rare, naman ko yung sakit, na-detect. So, 5% lang daw sa buong mundo yung magiging. So, yun, hanggang sa, sobrang ako yung nag-alaga sa ospital. Yung tatay ko naman ay napakabuti. Sobrang siya yung pinaka-humble, pinaka-mabait, pinaka-the best tatay. Pero syempre, lahat ng tao may weakness. So, siya yung tipo na passive. Passive na tao. Passive yung, ano ba sa Tagalog ng passive? Yung hindi siya, disusi siguro in layman's term. So hindi siya yung proactive na gumawa, so medyo passive siya. Tapos yung kapatid ko, ate ko, nag-asawa na. So ang naiwan, ako, si Bunso. So ako yung naiwan sa pamilya. Ako yung naging breadwinner. So ako yung nagtatrabaho noon, may time na nagkasakit yung nanay ko noon. Matagal naman na po ito, mga 15 years ago. So, nagkasakit yung nanay ko sa Makati Med. Ako yung naiiwan. Nagtatrabaho ako lang sa Makati. So, buti na lang yung trabaho ko malapit sa Makati Med. So, lakad lang. So, after ng trabaho, siguro 10 to 7, didiretso ang hospital. Trabaho, gano'n. So, 1 month yun. 1 month na nandun sa hospital. Ako yung mag-aalaga kay mama, magpapaligo, etc. Tapos yung kapatid ko rin may sakit. So, talagang ako yung naging breadwinner. Not only kasi maraming klase ng breadwinner. Breadwinner financially, breadwinner rin emotionally. Kasi nga, lahat may sakit eh. So, ate ko nag-asawa na, tapos ako, yung ate ko, may ano siyang passive. So, ako lang yung naiwan. So, wala akong choice. So, ako yung kailangan stand up, ako yung naging breadwinner. So, yun nangyari, cycle. Buti na lang si Lord nandiyan, nakilala ko siya. Unang-una nun, sa Ola, everyday ako pumupunta doon. Tapos, nangyari pa po noon, yung kuya ko nagkasakit noon, tapos parang sabi, kinulam, etc. Nawala na siya sarili. Nawala na siya sarili. Tapos, nangyari na nagkaroon po ako ng matinding takot na baka magaya sa kanya. Na-trauma ako. Pero praise the Lord, dahil doon, nagigiyaya siya kasi mas nakilala ko si Lord dahil doon. Dahil takot na takot ako, baka mangyari sa akin yun. Everyday na kay Lord ako. After ng trabaho po ng 10 to 7 or 9 to 6, diretso ako ng prayer meeting. Buti na lang yung prayer meeting na sa El Shaddai. Everyday meron po sa Makati. So everyday punta po ako doon. 6 to 9 yun. So after noon, kasi kailangan ko mag-recharge eh. Kapag hindi po ako nag-recharge, wala nang pong tatayo sa amin. Wala nang So kailangan po ako yung naging breadwinner ng pamilya. Sobrang, kay Lord ko binubuhos. Sobrang talagang halos every prayer meeting, umiiyak ako. Halos every day. Ang worship pa doon, isang oras yata. So, binubuhos ko lahat sa Lord. So, sobrang binubog ako ng Panginoon during that time. Kasi yun nga, ako yung breadwinner. So, I need to stand up. So, hindi ko rin namalayan, grace of God lang. Hindi ko naman alam dati. Hindi ko alam yung mga yan. So, ang nangyari lang, the grace of God lang, dinadala niya ako sa prayer meeting. Doon yung self-care ko. Every day, doon ko binubuhos lahat ng stress, spiritual stress o emotional stress, lahat. Tapos talagang kay Lord lang. Tapos meron din ako nangyari before sa work, yung parang sort of, hindi lang talaga nangyari yung bullying sa estudyante lang minsan sa matatanda rin, sa work. Kasi ayaw ko ng conflict, ayaw ko ng issue, mabait eh. Yung sabi sa'yo, mga good boy image eh. So yun yung tendency. So ang nangyari, tendency, ayaw ng conflict, naabuso. Yun nga, nabubuli, napagtatawa na, parang source ng katuwaan, yung mga asaran, ganyan. So, nasasaktan, ganyan. So, kay Lord lang ako takbo lang lagi kay Lord. So si Lord lang yung naging best friend ko. Sobrang, talaga imagine ko si Lord yung kasama ko noon. Sobrang, sabi ko pag may CG, kung wala si Lord, ewan ko na lang kung nasan na ako. Utang ko po ang aking katinoan, ang aking buhay sa Panginoon. It's just the Lord who sustains me. It's just the Lord who
who give me strength during those times. Wala pa pong just nun eh. Wala pang just ng mga panahon yun. Wala akong mapagkakwentuhan. Hindi ko alam, as I go along ng mga therapy doon, itong mga recently lang, na-traumatize talaga ako sa kapatid ko. Tapos yung sa mga nangyari. Pero sobrang, pero it's the grace of the Lord who sustains me. Every time na broken, every time na sobrang pagod, takbo lang lagi kay Lord. Wala naman choice eh. Wala naman akong, sabi nga ni Pedro, di ba, saan ako pupunta? Wala naman akong ibang pupuntahan, sobrang ako nakarelate ko. Parang si Pedro. Ikaw ang nagbibigay ng buhay. So parang gano'n. So sa atin po na mga, sige po, tayo na po tayo. Sa atin po kung sino man pong meron mga pinagdadaanan, sobrang pagal na sa buhay, sobrang hindi na alam kung saan pupunta, pinuntahan na ang ating kaibigan, hindi man lang tayo napansin, pinuntahan natin ang ating mga kamag-anak, hindi tayo nabigyan ng pansin. Ang Panginoon po ay laging nariyan, laging handang makinig sa atin. Damin po, sis yung may isa pa dyan ang slide. Damin po natin ang kantang to, ilagay po natin ang ating sarili sa kantang to, na parang istorya natin yung lyrics na nandito sa kanta. Kung gusto po nyo, ipikit po natin ang ating mga mata para mas madama po natin ang presensya ng Panginoon. Ayan, sige po. Hindi po namin kailangan na maging malakas sa harapan ninyo. Hindi po namin kailangan na magmagaling sa harapan ninyo, nagawa namin to, etc. etc. Hindi po namin kailangan magtago sa inyo ng lahat ng mga kabigatang dala-dala ng puso namin. Lord, walang nalilihim po sa inyo. Kaya naririto po kami. Dinudulog sa inyo ang lahat ng mga sugat ng aming puso. Dinudulog sa inyo ang mga nagpapabigat sa aming damdamin. Idinudulog sa inyo ang mga karamdaman na itinatago namin sa aming pamilya. Idinudulog sa inyo ang mga pagod at hirap namin. Panginoon, mahal na mahal mo kami at mahal na mahal ka rin namin, Panginoon. Lord, yakapin niyo lang po kami ngayon. Ipadama po ninyo sa amin How you love us so much. Lord, lagi lang po kami pupunta sa inyo tuwing napapasok. Lagi lang po kami pupunta, Panginoon, sa dakang tagpuan natin. Lagi lang po kami, Panginoon, magpapasakop sa iyong lilim, Panginoon. Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa amin. Patuloy po ninyong kausapin kami, Panginoon. Mga kapatid, manahimik tayo saglit. Makinig tayo sa kung ano man sasabihin sa atin ng Panginoon. Naidulog na natin kanina ang ating mga hinaing. Panahon naman para makinig tayo sa Panginoon. Lord, in silence, speak to us, O Lord. Speak to us, Lord. Yung sagot sa matagal na namin tinatanong sa inyo. Speak to us, Lord, sa matagal ng pinoproblema namin, Panginoon. Lord Jesus, speak to us. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, and minister to us right now, O God. Hallelujah. Yes, O Lord. Allow brothers and sisters to embrace you by our God. Allow Him to just embrace you. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, we feel your presence tonight. We feel your embrace, O Lord. Damin mo, kapatid, ang hangin na dumadampi sa iyo ngayon. Yan ay patunay lamang ng Espiritu Santo ay kumikilos sa atin ngayon. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, continue to move in our life, O Lord. Hallelujah. Yes, more of you, O Lord. More of your love, more of your presence, more of your healing. Mga kapatid, sa sino man sa inyo, Lord, sa inyo mga kapatid na nakakailangan ng healing ng Panginoon, hingin mo ngayon sa Panginoon ang healing na gusto mo. Healing sa matagal mo nang iniin ng karamdaman na hindi alam ng mga pamilya mo. Hilingin mo sa Panginoon ang matagal mo nang
iniinda na nagpapahirap sa'yo. Whether it is mental battle, whether it is physical health, or emotional health, na matagal nang nagpapabigat sa dibdib mo. Yung galit na matagal mo nang tinatago dyan sa dibdib mo. Galit sa pamilya mo, galit sa katrabaho mo, galit sa kapwa mo. Allow the Lord na hugutin yun sa puso mo ngayon, kapatid. God loves you so much. Ayaw niyang maghirap ka ang ganyan araw-araw. Ang gusto ng Panginoon, namumuhay ka ng masaya, namumuhay ka ng walang dala-dala sa dibdib. Allow God to embrace you right now. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Yes. Heal us, O Lord, tonight. Brothers and sisters, huwag mong pigilan ang Panginoong pagalingin ka. Allow the Lord to heal you. Allow the Lord to touch you. Hallelujah. Yes, come, Holy Spirit. Hallelujah. Every part of our body that is sick right now. Praise you, Jesus. Holy Spirit, move. Come, Holy Spirit. Yes. Yes, Lord Jesus. Touch us tonight, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord, brothers and sisters. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. We give you glory, O God. We give you praise. Hallelujah. Feel the presence of the Holy Spirit. Feel the presence of the Lord. Praise you, Jesus. Praise the Holy Spirit. Hallelujah. 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 We give you glory, Lord. We are here, Lord. We are free. Hallelujah. Kaya ako kapatid tumaya ka. Kaya ako kapatid na bumalik ka. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord, for healing us. Thank you for freeing us, O Lord. Thank you, Lord, for answering all of our prayers right now. In the name of Jesus, Lord, we claim, Lord, we are now answered prayers, Lord God. Binigay mo na, Panginoon, ang matagal na namin hinihiling na trabaho. Binigay mo na, Lord, ang kagalingan sa aming mga karamdaman. Pinalaya mo na kami, Panginoon, sa aming magsasalat ng mga lisan. In Jesus' name. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, let's glorify the Lord. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pray Praise po rin po ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Brother John Esteban. Maraming salamat po. Tunay nga ang pagpapala ng ating Panginoon, lalo sa gabing ito, dami nating natutunan. Babaunin natin ito upang maging kalakasan ng ating spiritual. Self-care isn't selfish. At ngayon naman mga kapatid, dadako po tayo sa love offering. Let us sing, We Offer. Ipa-flash din po namin yung mga announcement. Pwede nyo pong picturean na lang po
Thank you. Yan, we offer. We offer our lives to the Lord above. For Jesus we love, and now as we pray, that we may share in His glory one day. That we may share in His glory one day. We offer, we Ayan, announcement po mga kapatid. Bukas po ay may rosary po dito po sa loob ng simbahan. 7:30 a.m. po. 7 a.m. Ay, After 7 a.m. after 7 a.m. Mass. Ayan. So bago po tayo pumunta kay na Brother Alex, dahil mayroon din po dong community 2,000 Hail Mary po sa community. Punta muna tayo dito dahil tayo po specific na naka-assign ay charismatic. At tayo po ay magsuot ng puti po nating uniforme. Ayan. Next po dahil sobrang nalilito pa. Mayroon po tayong community. 2,000 Hail Mary po kala Brother Alex. Si Sister siguro po magme-message pong mga iba pong detalye, Sister Isha. Pag-ano na lang po sa GC dahil medyo nalilate na po tayo. This is Love Project po. Bukas po. Tapos meron din po tayong diocesan po. May diocesan po, Mass and Healing sa Sunday po, sa St. John. Tapos meron din po tayong parish po na Hail Mary sa October 14 po. Ang oras po natin dito ay 8 a.m. to 9 a.m. under po ng bell. Lahat po ito ay ipopost po namin ni Mason sa GC po natin. At may iba pong announcement po ang care group sa 2,000 Hail Mary po ay ipopost na lang po doon. Ayan po, sa GC dahil medyo na po. Ayan, thank you so much po. Isasend po namin sa GC. Ngayon po mga kapatid, magsitayo na po tayong lahat para po sa closing prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos na mapagmahal sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga oras na ito na kami po ay dinala mo dito sa iyong banal na lugar. Panginoon, salamat po sa lahat ng pagpapala na pinagkakalob niyo po sa amin, higit po sa lahat sa buhay na meron po kami, na kami po ay pinili mo para makapaglingkod sa iyo. Panginoon, ito pong aming alay ay inaalay po namin sa iyong harapan upang sa gayon ay magamit namin sa ikalalago ng community po na to para po sa mga upcoming activities, Lord God. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga prayer intentions ng mga nasa puso namin ngayon, Panginoon. Hindi pa man po namin mabanggit isa-isa, ngunit batid mo na, Panginoon, ang lahat ng ito. Tinataas po namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming mga mahal sa buhay na nangangailangan ng panalangin. Lahat ng mga mag-anak, kaibigan na may mga karamdaman, ay tinataas din po namin sa iyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isa na naririto. Patuloy mo kaming palakasin sa aming spiritual na buhay. At ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, lalong-lalo na po yung mga malalayo pa po ang kanilang tahanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sabay-sabay po natin luwalhati ng ating Panginoon, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara sa nang unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, salamat.
See you next Friday. God bless you. Living Rosary po sa Friday. Wala pong prayer meeting sa Friday, pero we invite you sa Living Rosary, same time. Friday, Living Rosary. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maugat. God bless you, Mama Mary. Love you, sis. Thank you. Bakit ako? Thank you po. Hindi ko kaya isipin. God bless you, Mama Mary. Love you. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. See you next Friday. God bless. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nasasaya sa tingin. Salamat, salamat. Bye-bye po sa GP.